May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Nais ko lamang po magtanong sa ating saksi. Ginoong saksi, kanina po kasi habang nagkakaroon ng pagdinig, ako po'y laging iistorbo dahil tuwing may itatanong, mag-u-object, medyo magulo po eh. Pwede po bang sagutin po ninyo ako dahil noong pong February 5, ang sabi po dito ay insufficient po yung na hindi dapat makarating na sa preliminary investigation. Tama po ba? February 5 po yun? May certification, sir. Yes po. Opo. Tapos, nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung 7 na sinabi dito na para, ang sinasabi po kasi dito nung February 5, merong 7 na kulang. I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir. Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po, na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako, sir. Ako po yung nag-execute, sir. Hindi po yung mismong tao? Yes po. Ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir. Hindi po yung mismong tao? Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit? Yes, Your Honor. Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po? Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Zubiri, you are recognized, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat to our presiding officer. Magandang hapon po, Sir Witness. The afternoon, Your Honor. Afternoon. Gusto ko lang magtanong, clarificatory questions lang po ito. Dito ba sa ating bansa, dahil tinatanong ko po sa inyo, dahil kayo po investigating body, sa ating bansa, meron bang specific law pagdating sa mga banta sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at kanyang mga successors? Or yan ba'y pasok lang sa grave threats, which is applied sa lahat? Applicable sa lahat ng tao? Based on my personal knowledge, sir, it's only on the grave threat, Your Honor. Which is applied to everyone, if I'm not mistaken, no? Kasi sa batas sa Amerika, sa Estados Unidos, meron po tinatawag na number 18 under the United States Code, Section 871. There is a specific law na pinagbabawal po itong mga threats to the President, Vice President, and its successors. May jail time po ito at may fine na malaki. As a matter of fact, dito sa panahon ni Pangulong Trump, marami na po silang kinasuhan at hinabla at napasok sa kulungan
dahil sa paglabag nitong batas na ito. At Secret Service po ang sumasagawa ng investigasyon. Sa atin ba dito, ang NBI ba ang nabigyan po ng kapangyarihan para gawin itong investigasyon under your new NBI code? Under our law, sir, the new NBA law, included po yung investigation to the threats to the life of the President, the Vice President, the Speaker, the Senate President, and the Supreme Court, sir. So, klaro na kayo, nasa kapangyarihan ninyo. Kasi hindi pwede sa Presidential Security Group. Hindi katulad sa Estados Unidos, yung Secret Service ang talagang nanguhuli at nag-imbestiga. Sa atin dito sa Pilipinas, ang NBI po ang nangunguna sa investigasyon. Tama po ba yan o mali? It is within our law, sir. Okay. And this is just food for thought because not only are we senator judges, we're also legislators. It may be time that we also craft a law that will be specific on threats made to the President, Vice President, and its successors, meaning the Senate President, the Speaker of the House, and the Supreme Court Chief Justice. Sa Amerika kasi, sa batas po nila, and I'll just wrap up, the defendant, to secure conviction, the defendant communicated a threat. The defendant understood and intended the statement as a true threat. Di po niya sinabi, joke only in the end. And pangatlo, the defendant knowingly and willfully makes the threat. So just food for thought as legislators as well. So maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Judge Zubiri. We now proceed to where we left off. I believe that was the redirect of the counsel for the prosecutor. Just out of curiosity, without any pressure, because I promised I would declare a break somewhere in between. Depending on how long your direct and recross would be, I can call the break after the recross and the statement of the counsel for respondent. So that we break on a good point before we call on the last witness for today. Yes, counsel for the prosecutors. As to the question, if the prosecution will do the direct examination, The redirect. Kung mahaba-haba pa the yung redirect examination after the cross-examination of the defense, the prosecution decides not to conduct a redirect, Your Honor, please. Thank you, counsel for the prosecutor. Counsel for the respondent, do you want to begin to utilize your time now? Your Honor, I will turn over the mic to my co-counsel. He will also be the cross-examiner for the next witness. But Your Honor, please, may I make a manifestation, Your Honor, please, before we proceed, Your Honor, please? A manifestation as to the In statement. connection with what, counsel for the prosecutors? As to the manifestation earlier that all the documents that were confronted, that were Yes. presented to the witness, I believe that the defense said that all those exhibits were pre-marked. But based on our records, Your Honor, please, and then I hope the defense will clarify this for the record, we perused the documents and we don't see that the articles of partnership and the screenshots of the websites that were presented earlier, based on our tally, based on our records, these were not pre-marked, contrary to what the defense manifested. So we would like to seek clarification from the defense. That is correct, Your Honor. Those three documents were not Noted pre-marked. and entered into the records. Thank you so much.